Tinawag nila akong baog at pabigat habang inuubos ko ang lakas ko para sa kanila. Habang binubuhay ko sila, nilalasap ng asawa ko ang init ng kabit. Wala kang kwentang babae, rito ng kanyang ina, habang nilalason ng aking pagkain. Ngunit tapos na ang aking pagtitiis. Wawasakin ko ang kanilang mga maskara. Hanggang saan aabot ang kanilang kasamaan bago maningil ang tadhana? Ubusin mo yang goto, Mara. Baka sakaling magkaroon ng buhay yang tuyot mong sinapupunan. Sayang ang pera ni Marco sa'yo kung mananatili kang parang tuyong sanga na walang bunga. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Celia ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa pagod na katawan ni Mara. Kadarating lang niya mula sa 12 oras na duty sa ospital bilang isang pharmacist. Namamaga ang kanyang mga paa at kumakalamang sikmura. Ngunit bago pa man siya makapagpalit ng uniforme, ang supot ng mga mamahaling gamot para sa high blood ng kanyang biyenan ang una niyang inasikaso. Inilapag niya ang mga gamot sa lamesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa sobrang pagod at gutom. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang maging mabuting manugang, tila isang basahan pa rin ang turing sa kanya sa bahay na ito. Sa harap niya, isang mangkok ng mainit na guto ang nakahain. Mukhang masarap. May usok pa na dahan-dahang umaakyat sa hangin. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Mara na tumingin sa malaking salamin na nakasabit sa gilid ng kanilang lumang aparador. Doon, sa malabong refleksyon ng salamin, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Aling Celia na nakatalikod sa kanya, ngunit kitang-kita ang pagdakok ng isang maliit na pakete mula sa bulsa ng duster nito. Dahan-dahan, tila isang ritual ng kamatayan, ibinuhos ng matanda ang isang puting pulbos sa loob ng mangkok. May kasama itong bulong, isang mahinang usal na puno ng puot na tila hinihiling na maging huling pagkain na yon ni Mara. Ang bawat butil ng pulbos na nahuhulog sa malapot na sabaw ay tila mga huling sandali ng buhay ni Mara na ninanakaw ng taong tinuring niyang pangalawang ina. Naramdaman ni Mara ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging malapit sa kanya ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Wala siyang mailabas na boses. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang kamay na gawa sa yelo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging narinig sa silid ay ang mahinang pagtama ng porselanang sandok sa gilid ng mangkok. Habang dahan-dahang hinahalo ng matanda ang lason, ang bawat tunog ng sandok sa mangkok ay tila isang babala na hindi niya dapat baliwalain. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanilang condominium. Pumasok si Marco, ang kanyang asawa, na may dalang amoy ng alak at isang banyagang pabango na hindi kay Mara. Galit ang mukha nito. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit hindi ito pagod mula sa marangal na trabaho. Bakit nakatayo ka lang dyan? Gutom na ako. Wala na naman bang pagkain sa bahay na ito? Singhal ni Marco. Hindi nito pinansin ang maputlang mukha ni Mara o ang supot ng gamot na binili nito para sa kanyang ina. Lumapit si Marco sa hapag, nakita ang guto, at bago pa man makapagsalita si Mara, ay marahas na hinablot ng lalaki ang mangkok. Ang pagkagutom at ang pagiging makasarili ni Marco ang nagtulak sa kanya upang kunin ang nakahain para sa asawa. Marco, huwag! Huwag mong kainin yan! Ang tanging naibulalas ni Mara sa paos na boses. Ngunit sa halip na makinig, isang malakas na tulak ang isinalubong sa kanya ni Marco. Napaupo si Mara sa malamig na sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na kanto ng lamesa. Ngunit ang sakit sa katawan ay walang-wala kumpara sa hapdi sa kanyang dibdib. Tumahimik ka. Ang dami mong arte. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang dapat maunang kumain dito. Bulyaw ni Marco habang nilalantakan ang pagkain. Sa harap ni Mara,
Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kusina, sinimulang ubusin ng kanyang asawa ang bawat subo ng pagkaing puno ng lason na inihanda ng sarili nitong ina. Si Aling Celia ay nanatiling nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang muka ay hindi mabura ang gulat at matinding takot habang pinapanood ang sariling anak na ninanakaw ang kamatayan mula sa kanyang manugang. Ang puting pulbos na inilaan para sa baog na asawa ay ngayon nasa loob na ng katawan ng kanyang pinakamamahal na anak. Walang salitang lumabas sa bibig ng matanda, tila ang sarili niyang dila ay naparalisa ng sarili niyang kasamaan. Nakatitig lamang si Mara sa sahig, sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa ilalim ng lamesa. Ang bawat paglunok ni Marco ay tila isang hatol na wala nang bawian. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mara. Isang katanungang wala pang kasagutan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang isang pag-ibig na unti-unti ka palang pinapatay? Wala na si Marco. Patay na ang anak ko dahil sa'yo. Ang boses ni Aling Celia ay yumanig sa malamig at amoy gamot na pasilyo ng emergency room. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay ginamit sa paghalo ng lason ay nakabaon na ngayon sa magkabilang balikat ni Mara. Niyayanig ang nanghihinang katawan ng manugang. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang talsik ng kumukulong tubig sa balat ni Mara. Masakit, nakakapaso, at puno ng kasinungalingan. Kakarating lang nila sa ospital. Ang mga ilaw sa kisame ay tila umiikot sa paningin ni Mara habang naririnig ang huling hatol ng doktor. Wala na ang tibok ng puso ni Marco. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalilipas ay nanampal sa kanya at sa pilitang kumain ng goto ay isa na lamang malamig na katawan sa loob ng puting kumot. Ngunit sa halip na katahimikan, ang hiyaw ng paninisi ni Aling Celia ang bumulag sa paligid. Kasalanan mo ito, Mara. Kung hindi dahil sa stress na ibinibigay mo sa kanya, dahil hindi ka makabuo ng anak, hindi aatakehin sa puso ang anak ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mara, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa matigas na pader ng ospital. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, ngunit nanatiling nakayuko si Mara. Hindi siya lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga kamay ni Aling Celia. Ang mga kamay na pumatay sa sariling anak. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na pinatatag ni Mara ang kanyang loob. Bilang isang pharmacist, alam niya ang mga senyales. Lumapit siya sa kama kung saan nakahiga ang asawa bago pa man ito tuluyang takpan. Doon, nakita niya ang kakaibang pangingitim ng mga labi ni Marco. Hindi ito simpleng atake sa puso. Ang asul na kulay na yon ay isang mensaheng tanging siya lamang ang nakakaintindi. Ang lason na inilaan para sa kanya, ang mismong nagpatigil sa paghinga ng lalaking mahal niya o ng lalaking inakala niyang mahal siya. Ma'am, kailangan po nating kumalma. May mga katanungan lang po kami para sa report. Isang baritono at kalmadong boses ang pumutol sa histerya ni Aling Celia. Lumapit si Lieutenant Rafael Cortez. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo sa gitna ng nagbabagang galit sa silid. Ang kanyang mga mata ay matalas, tinitimbang ang bawat reaksyon ng dalawang babae sa harap niya. Napansin ni Rafael ang pamumula ng pisngi ni Mara at ang nanginginig nitong mga kamay, ngunit higit siyang naging interesado sa labis na pagpapakitang tao ni Aling Celia. Sino po ang huling nakasama ng biktima at ano po ang huling kinain niya? Tanong ng opisyal habang hawak ang kanyang maliit na notebook. Agad na itinuro ni Aling Celia si Mara. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit na may halong takot. Siya, ang asawa niya. Siya ang nagluto ng goto na kinain ni Marco bago ito mawalan ng malay. Siya lang ang kasama ni Marco sa bahay. Ang kasinungalingan ay lumabas sa bibig ng matanda nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat salita
ay tila isang lubid na unti-unting pumupulupot sa leeg ni Mara. Tumingin si Mara sa kanyang biyanan at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Mara ang sukdulang kadiliman sa kaluluwa ng ina ni Marco. Handa itong isakripisyo ang lahat, maging ang katotohanan, upang maligtas ang sariling balat. Naramdaman ni Mara ang marahang paghawak ni Rafael sa kanyang braso, hindi upang saktan, kundi upang gabayan siya sa isang upuan. Hinga ng malalim, Mrs. Santos, sabihin mo sa akin ang totoo. Mahinang sabi ng pulis. Ang init ng kamay ni Rafael ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Mara upang hindi tuluyang gumuho. Inabot ni Rafael ang isang malinis na panyo sa kanya, isang simpleng kilos na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mara, ang katahimikan ng pasilyo ay muling nabasag. Ang tunog ng nagmamadaling mga hakbang ay papalapit. Isang babaeng may malaki ng tiyan, humihingal at basang-basa ng luha ang pumasok sa loob ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pighati. Marco, nasaan ang asawa ko? Sigaw ng babae habang pilit na lumalapit sa kama. Hindi siya pwedeng mamatay. Paano na ang anak namin? Napako ang tingin ni Mara sa babaeng kararating lang, si Isabel. Ang bawat salitang binitawan nito ay tila 1,000 karayom na tumusok sa puso ni Mara. Ang asawa ko, ang anak namin. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Aling Celia. Sa harap ng malamig na bangkay ni Marco, ang pinakamabigat na sikreto ng kanyang pagsasama ay tuluyan ng nabuksan. Tumayo si Mara, ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay puno ng takot sa lason, ay tuluyan ng gumuho dahil sa katotohanan ng pagtataksil. Nakatitig si Isabel kay Mara, isang mapanudyong tingin sa gitna ng pag-iyak, na tila sinasabing siya ang tunay na nagmamay-ari sa lalaking ngayoy wala ng buhay. Ang gabi ay tila wala ng katapusan. Sa pagitan ng laso ng biyanan at ng anak ng kabit, naramdaman ni Mara na mas gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Ngunit sa gitna ng dilim, muling nag-angat ng tingin si Mara at nakita ang matalim na obserbasyon ni Rafael Cortez. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang halimuyak ng mga puting bulaklak sa loob ng punerarya ay tila laso na sumasakal sa bawat hininga ni Mara. Sa gitna ng bulwagan, ang kabaong ni Marco ay napapalibutan ng mga kandilang dahan-dahang nauubos, ngunit ang tunay na nagpapakulo sa dugo ng mga nakikiramay ay ang tanawing makikita sa tabi nito. Doon, sa upuang nakalaan para sa byuda, nakaupo si Isabel. Buong garapalan niyang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan habang nakasandal sa balikat ni Aling Celia. Ang bawat hikbi ni Isabel ay tila isang pagtatanghal sa entablado, humihingi ng awa sa mga bisitang dumadaan. Sa kabilang dako, si Mara ay nakatayo lamang sa isang sulok, tila isang estranghero sa sarili niyang buhay, hawak ang isang baso ng malamig na tubig na hindi niya magawang inumin. Tingnan mo siya, Mara. Basag na boses ni Aling Celia ang bumasag sa katahimikan. Tumingin ang matanda sa kanya ng may halong pandidiri. Kahit patay na si Marco, iniwanan niya kami ng kayamanan. Isang tunay na tagapagmana. Hindi katulad mo, na 3 taon nang palamunin sa bahay na ito, pero wala man lang naibigay na apo. Isang tuyot na sanga na walang silbi. Naramdaman ni Mara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang konseptong utang na loob ay muling ipinamukha sa kanya. Ipinapaalala ni Aling Celia na dahil sa pamilya Santos, nakatira siya sa isang marangyang kondominium at nakakakain ng masasarap na pagkain. Isang kasinungalingang alam ni Mara na siya mismo ang nagbabayad gamit ang kanyang sahod bilang pharmacist. Ngunit sa harap ng mga kamag-anak, siya ang lumalabas na kontrabida, ang baog na asawang walang kwenta. Kailangan ng bata ng seguridad. Mara,
sabi ni Isabel habang nagpupunas ng luha na hindi naman dumarating sa kanyang mga mata. Sabi ni Marco sa akin bago siya mawala, ang lahat ng pera niya sa bangko at ang mga ATM cards ay para sa kinabukasan ng anak namin. Ibigay mo na sa akin ang mga passbook at cards. Huwag mo nang pahirapan ng batang wala pang malay. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Mara. Sa gitna ng sakit, naramdaman ni Mara ang isang marahang tapik sa kanyang likod. Si Tita Flor, ang tanging kapitbahay na nakakalam ng lahat ng sakripisyo ni Mara, ay lumapit at bumulong. Huwag kang padala sa kanila, Mara. Ang katotohanan ay parang amoy ng bulaklak. Hindi mo maitatago habang buhay. Magpakatatag ka. Anang matanda bago lumayo upang kumuha ng kape. Isang malamig na determinasyon ang gumising sa loob ni Mara. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng kanyang sumpa kay Marco ay tila naging isang mabigat na kadena. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Walang tunog, walang pagsigaw. Inihulog niya ito sa loob ng kanyang bulsa. Ang huling piraso ng kanyang pagiging martir ay tuluyan ng pinitas. Habang abala ang lahat sa pakikinig sa mga kwento ni Isabel tungkol sa kanilang lihim na pag-ibig ni Marco, palihim na lumabas si Mara patungo sa parking lot. Hawak niya ang susi ng sasakyan ni Marco na nakuha niya sa mga gamit nito sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tahimik sa gitna ng dilim. Nang mabuksan ang pintuan ng sasakyan, ang amoy ng pamilyar na pabango ni Marco ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon ay may kasama na itong amoy ng panloloko. Binuksan niya ang maliit na compartment sa tapat ng upuan. Doon, sa ilalim ng mga lumang resibo, nakita niya ang isang maliit na sobre mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Isang resibo ng kwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang halagang kinuha mula sa kanilang ipon, ngunit kailanman ay hindi nakarating sa leeg ni Mara. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking tuklas. Nanginginig ang mga daliri ni Mara habang kinukuha ang memory card mula sa dashboard camera ng sasakyan. Ipinasok niya ito sa kanyang telepono upang panoorin ang huling record. Ang video ay kuha noong hapon, bago namatay si Marco. Naririnig ang boses ni Marco at Isabel sa loob ng sasakyan. Sila ay nagtatawanan habang binabanggit ang isang plano. "Huwag kang mag-alala, Isabel," sabi ni Marco sa video. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Kapag nawala na si Mara, ang insurance money niya ang magiging puhunan natin sa bago nating buhay sa probinsya. Konting tiis na lang, magiging malaya na tayo sa baog na yan. Naramdaman ni Mara ang paghinto ng mundo. Ang insurance money, ang planong pagkawala niya. Hindi lamang pagtataksilang ginawa sa kanya, pinagplanuhan din ang kanyang kamatayan. Ang bawat subo ng guto na kinain ni Marco ay tila isang tadhana na dapat ay para sa kanya. Tumayo si Mara sa labas ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng matinding paninindigan. Ang biktima ay hindi na magiging biktima. Habang ang usok ng mga kandila sa loob ng punerarya ay patuloy na umaakyat, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa puso ng babaeng inakala nilang mahina. Wala ka nang babalikan dito, Mara. Ang bahay na ito ay para sa pamilya. Hindi para sa isang mamamatay tao at baog na katulad mo. Ang boses ni Aling Celia ay mas malamig pa sa hanging dumarating bago ang bagyo. Habang nakatayo si Mara sa labas ng pintuan ng sarili niyang condominium, nakita niya ang mga itim na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga damit at gamit na nakatambak sa gilid ng basurahan. Ang bawat sako ay tila isang sugat na nakabukas, ipinapakita ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay na itinapon ng walang pakundangan. Yumuko si Mara upang pulutin ang isang libro, ang kanyang clinical pharmacy reference na puno ng mga sulat sa gilid, ang tanging saksi sa mga gabing hindi siya natulog para lamang makapagtapos
at mabigyan ng magandang buhay si Marco. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang sapatos na may mataas na takong ang tumapak sa gitna ng mga pahina nito. Sabi ni Aling Celia, "Dumi ka lang sa buhay ni Marco." Nakangising sabi ni Isabel habang nakasandal sa hamba ng pinto. Hawak ang susi na may pamilyar na keychain na si Mara mismo ang bumili. Inilipat na ni Marco ang pangalan ng kondo na ito sa akin bago siya mawala. Para raw sa anak namin. Kaya ngayon kumuha ka na ng taxi at maghanap ng matutuluyan mo sa kalsada. Bagay ka doon. Naramdaman ni Mara ang unti-unting paggapang ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa loob ng bahay. Ang mga kurtinang siya ang nagtahi, ang sahig na ilang beses niyang napanalunan ng kintab habang nagluluto ng paboritong ulam ni Marco. Ngayon, ang lahat ng yon ay ninakaw na sa kanya ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi manira ng tahanan. Isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa mukha ni Mara nang subukan niyang bawiin ang kanyang stethoscope mula sa kamay ni Aling Celia. "Huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Utang mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa anak ko, na natili kang mahirap." Sigaw ng matanda bago malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakalapat ng pinto ay tila isang hatol na nag-iwan kay Mara sa gitna ng madilim na pasilyo. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng gusali. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bintana ay tila mga luha ng langit para sa kanyang sinapit. Bit-bit ang isang basang bag ng mga gamit, lumabas si Mara sa kalsada. Walang matuluyan, walang matakbuhan. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang lamig ng ulan ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto, at ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na lamang dahil sa temperatura, kundi dahil sa pagod ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malabo at madilim na kalsada, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang tubig sa kalsada ay gumawa ng maliliit na alon nang tumigil ang itim na SUV sa tabi niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking payong. "Mrs. Santos, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan?" Ang boses ni Lieutenant Rafael Cortez ay puno ng pag-aalala. Malayo sa malamig na tono niya sa loob ng presinto. Hindi nakasagot si Mara. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa pulis. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na hindi na kayang itago ng ulan. Nakita ni Rafael ang mga pasa sa braso ni Mara at ang basang-basang hitsura nito. Nang walang maraming salita, inalalayan ni Rafael si Mara papasok sa loob ng sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay mainit at amoy kape. Isang malaking kaibahan sa lupit ng mundo sa labas. Iniabot ni Rafael ang isang malinis na tuwalya at isang baso ng mainit na inumin. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan ang naririnig. "Salamat." Mahinang sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. "Inagaw nila ang lahat, Lieutenant. Ang bahay ang dangal ko. Pati ang alaala ng asawa ko, ginawa nilang lason." Tumingin si Rafael sa kanya ng may malalim na pangunawa. Minsan kailangang mawala ang lahat para makita mo kung ano ang tunay na mahalaga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang matapos ang kwento mo rito. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin, biglang may isang imahe na gumuhit sa isipan ni Mara. Isang maliit na bagay na nakatago sa ilalim ng cabinet sa kusina ng condominium. Isang sikretong hindi alam ni Marco, ni Aling Celia o ni Isabel. Ang maliit na CCTV na ikinabit niya noong nakaraang buwan upang bantayan ang kanilang aso ay naroon pa rin.
At kung hindi pa ito tinatanggal ng mga magnanakaw na yon, naroon ang lahat ng katotohanang kailangan niya upang wasakin ang kanilang mga maskara. Lieutenant, tawag ni Mara, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong liwanag, isang liwanag na puno ng determinasyon. Kailangan nating bumalik sa loob. May naiwan akong ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Ang tahanan na dati ay puno ng mga pangarap, ngayon ay naging isang kuta na ng mga kaaway. Habang nakaupo si Mara sa maliit na higaan sa bahay ni Tita Flor, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Ang bawat sulok ng silid na yon ay amoy tuyong dahon at lumang libro. Isang payapang kapaligiran na malayo sa kaguluhan ng kondominium ng mga Santos. Ngunit ang isipan ni Mara ay nananatiling nakakulong sa nakaraang gabi. Mrs. Santos, sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Lieutenant Rafael Cortez habang nakatayo sa harap ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang uniforme, nagbibigay ng isang imahe ng seguridad na matagal nang hinahanap ni Mara. Iyon lang ang tanging paraan, Lieutenant. Sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ang maliit na orasan sa kusina. Hindi nila alam na may kamera sa loob niyon. Kung nandoon pa ang memory card, nandoon ang lahat ng patunay na kailangan natin. Pagkalipas ng ilang oras, naroon na sila sa tapat ng kondominium. Naramdaman ni Mara ang bigat sa kanyang dibdib habang papaakyat sa elevator. Nang bumukas ang pinto ng unit, ang amoy ng matapang na pabango ni Isabel ang sumalubong sa kanila. Isang amoy na tila nananakop sa bawat himaymay ng dating buhay ni Mara. Anong ginagawa mo rito? At bakit may kasama kang pulis? Bungad ni Aling Celia, ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Habang nakasandal sa sofa, tila siya ang reyna ng pamamahay na yon. May mga personal na gamit lang na kailangang kunin si Mrs. Santos, Aling Celia. Bahagi ito ng standard procedure dahil sa nagpapatuloy na investigasyon, paliwanag ni Rafael sa isang profesional na tono. Lumapit siya sa matanda at sinadyang harangan ang paningin nito. Kinakausap ito tungkol sa mga legal na dokumento upang mailayo ang atensyon kay Mara. Sinamantala ni Mara ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila gumagawa ng tunog na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Bagaman sa katunayan ay napakatahimik ng kanyang paggalaw. Pagdating sa kusina, nakita niya ang maliit na orasan na nakasabit sa itaas ng lababo. Naroon pa ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang likod ng orasan. Narinig niya ang mahinang tunog ng plastik na bumubukas. Doon, sa isang maliit na siwang, naramdaman niya ang matigas na kanto ng memory card. Mabilis niya itong hinugot at ibinulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Mara, ano pang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Isabel mula sa sala. Mabilis na kumuha si Mara ng isang lumang apron na nakasabit malapit sa kanya upang magsilbing dahilan. Kinuha ko lang ang apron ko. Regalo ito ng nanay ko. Malamig niyang sagot habang lumalabas ng kusina. Nang makalabas na sila ng gusali, tila nakahinga ng maluwag si Mara. Agad silang nagtungo sa presinto ni Rafael upang suriin ang laman ng card. Sa loob ng opisina, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng computer habang binabasa ang mga files. Bago natin panoorin ang video, Mara, may gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Rafael habang iniaabot ang isang folder. Ito ang initial toxicology report ni Marco. Binuksan ni Mara ang folder. Bilang isang pharmacist, sapat na ang isang tingin sa mga chemical na nakalista upang manghina ang kanyang mga tuhod. Zinc phosphide, lason sa daga, bulong niya. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang hinala. Ang bawat subo ng asawa niya ay puno ng kemikal na dahan-dahang sumisira sa mga internal organs nito hanggang sa hindi na ito makahinga. Hindi lang ito aksidente, Mara. Pinlano ito, dagdag ni Rafael.
Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding galit para sa biktima. Eksaktong sa sandaling iyon, lumitaw ang unang video file sa computer screen. Ang petsa ay noong gabi ng trahedya. Malinaw ang anggulo ng kamera mula sa kusina. Nakita nila si Aling Celia na naglalakad patungo sa kaldero ng goto. Ang matanda ay lumingon-lingon pa, tinitiyak na walang nakakakita, bago kinuha ang isang maliit na pakete at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa pagkain. Heto na, ang ebidensyang magpapabagsak sa kanila, sabi ni Rafael habang sinisimulang isave ang kopya. Ngunit bago pa man matapos ang pag-save, isang bigla ang pagkurap ng mga ilaw ang naganap. Ang monitor ay biglang nagdilim at ang tunog ng namatay na makina ng computer ay bumalot sa silid. Nagkaroon ng blackout sa buong presinto. Anong nangyari? Tanong ni Mara sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael. Naramdaman niya ang matinding kaba. Tila ba pati ang tadhana ay pilit na humaharang sa kanyang paghahanap ng katarungan. Ang katahimikan sa loob ng presinto, matapos ang biglaang pagkawala ng kuryente, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Mara. Naririnig niya ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang pag-ugong ng mga generator sa labas na dahan-dahang nagbibigay ng buhay sa mga ilaw. Nang muling magliwanag ang monitor, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Naroon pa rin ang file, ligtas ang ebidensya. Ito na ang magiging alas natin, Mara. Mahinang sabi ni Rafael habang pinapanood ang pagtapos ng pag-save ng video sa isang hiwalay na drive. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, itatago muna natin ito. Kailangan nating makuha ang buong motibo kung bakit ito ginawa ni Aling Celia. Ang lason ay para sa'yo, ngunit ang pumatay ay ang sarili niyang kamay. Kailangan nating patunayan kung bakit niya gustong mawala ka. Tumango si Mara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen. Ang larawan ng kanyang biyenan na nagbubuhos ng lason ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Kung pera ang motibo, Lieutenant, alam ko na kung saan tayo magsisimula. Kinabukasan, tumungo si Mara sa pangunahing sangay ng kanilang bangko. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila humahampas sa kanyang balat habang naghihintay siyang tawagin. Bilang legal na asawa, may karapatan siyang silipin ang kanilang joint account ni Marco. Nang iabot sa kanya ng bank manager ang makapal na stack ng bank statements, naramdaman ni Mara ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang kanilang ipon na galing sa kanyang 12 oras na duty araw-araw, ang mga bonus na inilaan niya para sa kanilang magiging anak, ay wala na. Naglaho na parang bula. Mrs. Santos, nakikita po rito na may sunod-sunod na malalaking transfers sa loob ng nakaraang 3 taon. Paliwanag ng manager sa isang simpatikong tono. Ang kabuuan ay mahigit 3 milyong piso. Ang tumanggap po ng pera ay isang bank account sa ilalim ng pangalang Junjun Ferrer. Junjun Ferrer, ang kapatid ni Isabel. Nanginginig ang mga daliri ni Mara habang binabasa ang mga petsa. Ang bawat transfer ay ginagawa ni Marco sa mismong araw na sinasabi nito sa kanya na nagigipit sila sa pambayad ng kondo. Naramdaman ni Mara ang matinding hapdi sa kanyang puso. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa kama, pinagnakawan din siya sa harap ng kanyang sariling mga mata. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Nang suriin niya ang mga resibo ng hulog para sa kanilang condominium, natuklasan niyang ang lahat ng proof of payment na ipinapakita sa kanya ni Marco noon ay peke. Ang mga dokumento ay sadyang ginawa upang linlangin siya. Ang perang inakala niyang pambayad sa kanilang tahanan ay napunta lahat sa luho ni Isabel at ng pamilya nito. Ginamit niya ako. Bulong ni Mara sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ginawa niya akong makina ng pera para pakainin ang kabit niya.
Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang maliit na detalye sa dulo ng bank statement ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang monthly deduction na nagkakahalaga ng 2,000 piso para sa isang kumpanyang tinatawag na Safe Keep Storage. Dinala siya ng kanyang mga paa sa nasabing storage facility sa gilid ng lungsod. Ang amoy ng alikabok at kalawang ang sumalubong sa kanya habang binubuksan ang maliit na unit na nakapangalan kay Marco. Sa loob, nakatambak ang mga lumang kahon ng sapatos, mga mamahaling relo na hindi kailanman nakita ni Mara, at mga gamit na halatang itinago ni Marco mula sa kanya. Hinalungkat ni Mara ang bawat sulok hanggang sa may mahulog na isang asul na folder mula sa pinakailalim ng isang lumang cabinet. Ang folder ay may markang medikal mula sa isang sikat na ospital. 4 na taon na ang nakalilipas. Nang buksan ni Mara ang folder, ang unang pahinang tumambad sa kanya ay naglalaman ng pangalan ni Marco Santos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang kanyang binabasa. Ang resulta ng isang masusing pagsusuri na itinago ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Ang bawat pang-iinsulto sa kanya, ang bawat gamot na ipinainom sa kanya ni Aling Celia, at ang bawat gabing iniyakan niya dahil sa akalang siya ang may kulang. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang buong katawan ni Mara habang hawak ang medikal na record na magpapabago sa lahat. Isang katotohanang mas matalim pa sa anumang kutsilyo ang ngayon nasa kanyang mga kamay. Ang mga titik sa papel ay tila mga langgam na gumagapang sa paningin ni Mara, ngunit ang bawat salita ay nagiiwan ng bakas ng apoy sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng madilim at maalikabok na storage unit, tanging ang liwanag mula sa kanyang cellphone ang tumatanglaw sa dokumentong hawak niya. Azoospermia, 0 sperm count. Binasa ni Mara ang diagnosis ng paulit-ulit hanggang sa maramdaman niya ang panunuyo ng kanyang mga mata. 4 na taon na ang nakalilipas ng isagawa ang pagsusuring ito. Ibig sabihin, bago pa man sila ikasal, alam na ni Marco ang katotohanan. Alam na niyang hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Biglang bumalik sa alaala ni Mara ang bawat hapdi ng nakaraan. Naalala niya ang mga gabing pilit siyang pinapainom ni Aling Celia ng mga mapapait na halamang gamot na tila lason sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat paghikbi niya sa banyo habang tinitingnan ang negative na resulta ng pregnancy test. Habang sa labas ng pinto ay naririnig niya ang mga pang-iinsulto ni Marco na tinatawag siyang tuyong sanga at basag na plorera. Ang bawat sampal, ang bawat pagpapahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, at ang bawat luhang ibinuhos niya dahil sa akalang siya ang may depekto. Ang lahat ng iyon ay isang masamang biro. Ang lalaking pinagsilbihan niya at ang matandang nagpahirap sa kanya ay magkasabwat sa isang malaking kasinungalingan. Isang kakaibang tunog ang kumawala sa bibig ni Mara. Hindi ito iyak, kundi isang malamig at nakakapangilabot na tawa. Isang tawa na puno ng pait at paniningil. Kung baog si Marco, sino ang ama ng batang dinadala ni Isabel? Ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Aling Celia ay isa palang malaking panloloko na sasabog sa kanilang mga mukha. Mabilis na itinago ni Mara ang folder sa loob ng kanyang bag. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Bawat hakbang niya palabas ng storage facility ay puno ng bigat at awtoridad. Tumungo siya sa opisina ni Attorney Benicio Vergara, ang tanging abogado na kilala niyang hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pamilya Santos. Attorney Vergara, heto ang lahat ng kailangan natin. Malamig na sabi ni Mara habang inilalapag ang bank statements, ang video mula sa kusina at ang medical na record ni Marco. Gusto kong bawiin ang lahat, ang bawat sentimo, ang bawat dangal na kinuha nila sa akin. At gusto kong makita silang gumuho sa harap ng katotohanang
Sila mismo ang gumawa. Si Attorney Vergara, na kilala sa kanyang pagiging malamig at tumpak, ay dahan-dahang binasa ang mga dokumento. Isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mrs. Santos, hindi lang natin sila babawiin. Sisiguraduhin nating wala silang matataguan sa oras na ilabas natin ito sa korte. Paglabas ni Mara sa opisina ng abogado, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok at itinuwid ang kanyang tayo. Ang dating nakayuko at laging natatakot na si Mara ay wala na. Ang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada ay isang pharmacist na alam kung paano gumawa ng lason para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit ang kanyang panandaliang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis na huminto sa kanyang harapan. 2 opisyal ang bumaba mula sa sasakyan, hawak ang isang pirasong papel. Mrs. Maristela Dizon Santos, tanong ng isang pulis sa seryosong tono. Mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo. Inirereklamo ka ni Aling Celia Santos para sa kasong parricide o ang pagpaslang sa iyong asawang si Marco Santos. Naramdaman ni Mara ang lamig ng bakal na posas sa kanyang mga pulso. Tumingin siya sa malayo at nakita ang isang pamilyar na sasakyan sa kabilang kalsada. Naroon si Aling Celia at Isabel. Nakangisi habang pinapanood siyang dinadala ng mga pulis. Ang laro ay naging mas mapanganib at sa pagkakataong ito, ang buhay ni Mara ang nakataya. Ang lamig ng bakal na nakapulupot sa mga pulso ni Mara ay tila humahagupit sa kanyang huling hibla ng dignidad. Habang hinihila siya ng mga pulis papasok sa presinto, ang ingay ng mga kamera at ang nakakasilaw na flash ng mga kagamitan ng media ay sumalubong sa kanya. Ang bawat tanong ng mga reporter ay tila mga palasong itinutusok sa kanyang pagkatao. Mrs. Santos, totoo bang nilaason mo ang asawa mo dahil sa selos sa kabit niya? Pinagplanuhan mo ba ang lahat para makuha ang insurance money? Sa gilid ng hagdanan ng presinto, nakatayo si Aling Celia at Isabel. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Umiiyak ng malakas habang inaalalayan ng mga reporter. Katarungan para sa anak ko. Ang demonyong babaeng yan, pinatay niya ang kaisa-isa kong anak. Sigaw ni Celia, ang kanyang boses ay puno ng pighati na sadyang ginawa para sa paningin ng publiko. Si Isabel naman ay nakatungo. Pilit na itinatago ang mukha sa likod ng panyo. Ngunit nakita ni Mara ang panandaliang pagkislap ng tagumpay sa mga mata nito. Sa loob ng interrogation room, ang paligid ay nababalot ng amoy ng lumang papel at sigarilyo. Nakaupo si Mara sa tapat ng isang malamig na lamesang bakal. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng electric fan sa sulok at ang tibok ng sarili niyang puso. Sa kabila ng takot, nanatiling diretso ang kanyang tingin. Alam niya ang katotohanan at ang katotohanang iyon ang kanyang magiging sandata. Bumukas ang pinto at pumasok si Lieutenant Rafael Cortez, kasunod si Attorney Benicio Vergara. Ang mukha ni Rafael ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Lumapit siya kay Mara at sa isang banayad na kilos, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang tahimik na pangako, isang pangakong hindi siya mag-iisa sa dilim na ito. Mrs. Santos, huwag kang mag-alala. Narito na ang alas natin. Mahinang sabi ni Rafael. Hinarap ni Attorney Vergara ang hepe ng pulisya na pumasok din sa silid. Nang walang maraming salita, inilapag ng abogado ang isang tablet sa ibabaw ng lamesa. Bago ninyo ituloy ang pagproseso sa kasong ito, kailangan ninyong makita ang aktwal na nangyari sa loob ng kusina ng mga Santos noong gabing iyon. Pinindot ni Rafael ang play button. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa screen. Nakita nila ang malinaw na anggulo ng kamera, ang bawat kilos ni Aling Celia, ang paglabas ng lason mula sa kanyang bulsa,
at ang paghalo nito sa pagkain ni Mara. Nakita rin nila ang pagpasok ni Marco, ang pagtulak nito kay Mara, at ang sakim na pag-ubos ng lalaki sa pagkaing nakalaan sana para sa asawa. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay naging bingi. Ang hepe ng pulisya ay napahima sa kanyang baba, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang kasong parricide laban kay Mara ay biglang naglaho na parang usok. Ipalabas ang utos, sabi ng hepe sa kanyang mga tauhan. Alisin ang mga posas ni Mrs. Santos. May bago tayong suspect. Nang lumabas si Mara sa interrogation room bilang isang malayang babae, saktong nagtama ang paningin nila ni Isabel na nasa hallway. Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita niya si Rafael na nakatayo sa tabi ni Mara. Hindi nagtagal, mabilis na tumalikod si Isabel at nagmamadaling lumabas ng presinto. Tila may iniiwasang mas malalim na lihim. Bakit parang takot na takot siya sa'yo, Rafael? Tanong ni Mara habang tinitingnan ang pag-alis ng kabit. Mahabang kwento, Mara. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong kailangang gawin, sagot ni Rafael. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa labas. Samantala, sa loob ng isang maliit na kapilya, kasalukuyang nagaganap ang isang misa ng pasasalamat na ipinatawag ni Aling Celia. Nakaluhod ang matanda sa harap ng altar. Hawak ang kanyang rosaryo, nagpapasalamat sa hustisya na akala niya ay nakuha na niya. Ang bawat usal niya ng dasal ay tila isang insulto sa langit. Ang katahimikan ng banal na lugar ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at pumasok ang mga pulis sa pangunguna ni Rafael at Mara. Ang tunog ng mga yabag ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng kapilya. Huminto si Rafael sa tapat ni Aling Celia. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang muka ay puno ng pagkalito. Aling Celia Santos. Ang boses ni Rafael ay mariin at malamig. Inaaresto ka namin para sa kasong pagpatay kay Marco Santos at frustrated murder laban kay Maristela Dizon Santos. Mayroon kang karapatang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa'yo sa korte. Ang rosaryong hawak ni Aling Celia ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig, gumagawa ng isang mahinang tunog ng pagkabasag ng mga butil sa gitna ng matinding katahimikan. Hindi si Marco ang may kasalanan sa trahedyang ito. Ang totoo, pinatay siya ng selos at ng kawalan ng puso ng babaeng iyan na nagpapanggap na biktima. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa loob ng punong-puno na courtroom. Nakaupo siya sa witness stand, nakasuot ng isang simpleng puting damit na sadyang pinili upang magmukhang inosente. Ang bawat salita niya ay may kasamang hikbi, habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Sa bawat pagluha niya, ang mga tao sa gallery, ang mga marites ng bayan at ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Tinitingnan si Mara nang may halong pagdududa. Sa kabilang panig, si Aling Celia ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Bagaman nakasuot ng kulay rosas na damit ng bilanggo, ang kanyang ulo ay nananatiling mataas. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila naghihintay ng pagkakataon na muling makapanakit. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila isang pasaring na hindi siya susuko ng walang laban. Mrs. Ferrer, simula ni Attorney Benicio Vergara habang dahan-dahang lumalapit sa witness stand. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa makintab na sahig ng korte ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandali ng katotohanan. Sinasabi mo na si Marco Santos ay naglipat ng mahigit 3 milyong piso sa account ng kapatid mo dahil sa pagmamahal niya sa'yo at sa inyong magiging anak. Tama ba? Oo po, attorney, sagot ni Isabel. Dahan-dahang nagpupunas ng luha. Sabi niya, gusto niyang matiyak na may magandang kinabukasan ang tagapagmana ng mga Santos. Alam niyang walang maibibigay na ganito
Si Mara dahil baog siya. Naramdaman ni Mara ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang salitang iyon, baog, ay tila isang latigo na muling humahagupit sa kanyang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita ng iba ang kanyang sakit. Sa halip, tiningnan niya ng diretso si Isabel. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Interesting, malamig na sabi ni Attorney Vergara. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Ngunit ayon sa aming pagsisiyasat, ang bawat transfer na ito ay nagaganap tuwing araw ng sahod ni Mrs. Maristela Santos. Ibig sabihin, ang perang inililipat ni Marcos sa inyo ay hindi galing sa kanyang bulsa, kundi mula sa pawis at pagod ng kanyang legal na asawa. Ninanakawan niya ang kanyang asawa upang pakainin ang kanyang bisyo at ang iyong pamilya. Hindi totoo yan, sigaw ni Aling Celia mula sa kanyang upuan, dahilan upang pukpukin ng huwes ang kanyang gavel sa lamesa upang ibalik ang katahimikan. Ang tunog ng kahoy sa lamesa ay tila isang babala na hindi na ito isang laro. At tungkol naman sa sinasabi ninyong pagmamahal, pagpapatuloy ni Attorney Vergara, ipapakita namin sa korteng ito ang huling pag-uusap ninyo sa loob ng sasakyan. Nang mamatay ang mga ilaw sa loob ng korte, ang malaking screen sa gilid ay nagliwanag. Ang video mula sa dashboard camera ay nagsimulang tumakbo. Nakita ng lahat ang masayang mukha ni Isabel habang tinatawanan ang baog na asawa ni Marco. Nariining ang plano nilang kunin ang insurance money ni Mara matapos itong mawala. Ang mga bulungan sa korte ay biglang nagbago ng tono. Ang simpatsya para kay Isabel ay napalitan ng pangingilabot. Ang mga tao ay nagsimulang magtinginan, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan ng dalawa. Sa gitna ng kadiliman ng silid, habang ang video ay patuloy na gumagalaw, naramdaman ni Mara ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na daliri sa ilalim ng lamesa. Si Rafael. Ang pulis ay hindi bumibitaw. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Mara sa gitna ng bagyo. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang simpleng hawak na yon ay sapat na upang sabihing tapos na ang panahon ng kanyang pag-iisa. Nang muling bumukas ang mga ilaw, si Isabel ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang labi ay nanginginig. Attorney, kahit ano pa ang sabihin ninyo, hindi ninyo mababago ang katotohanan na ang batang ito ang tanging dugo at laman ni Marco na natitira. Pagmamatigas ni Isabel ang kanyang huling baraha na sadyang ginamit upang makuha muli ang loob ng korte. Si Aling Celia ang saksi. Alam niyang apo niya ito. Tumayo ng tuwid si Attorney Vergara. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid bago siya muling nagsalita. Iyon po ang dahilan kung bakit kami narito ngayon, sabi ng abogado sa isang boses na puno ng awtoridad. Kagalang-galang na huwes, ang panig ng depensa ay formal na humihiling ng isang court-ordered paternity at DNA test para sa sanggol sa sinapupunan ni Mrs. Ferrer. At kasama nito, ipinipresenta rin namin ang medical records ng yumaong Marcos Santos mula sa safekeep storage. Ang mukha ni Isabel ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo. Si Aling Celia naman ay napatayo. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Bakit? Mrs. Ferrer? Tanong ni Attorney Vergara. Ang kanyang boses ay tila isang hatol. May kinatatakutan ka ba sa magiging resulta ng pagsusuring ito? Ang tunog ng kahoy na tumama sa lamesa ng hukom ay tila isang hatol na nagpatahimik sa bawat bulong sa loob ng silid. Ang bawat tao sa korte ay tila hindi man lang makahinga habang hawak ng court clerk ang isang puting sobre. Ang sobreng naglalaman ng resulta ng DNA test na magtatakda ng kapalaran ng pamilya Santos. Si Aling Celia ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang sitwasyon,
Mayroon pa ring bahid ng kayabangan sa kanyang muka. Naniniwala siya, sa loob ng kanyang madilim na puso, na ang bata sa sinapupunan ni Isabel ang kanyang huling alas, ang kanyang apo na magpapatuloy ng pangalan ng kanyang anak. Samantala, si Isabel ay tila isang kandilang unti-unting nauubos. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, tila naghahanap ng paraan upang tumakas. Ayon sa resulta ng DNA paternity test, simula ng hukom sa isang boses na walang bahid ng emosyon, ang probability of paternity ni Marco Santos para sa sanggol na dinadala ni Isabel Ferrer ay 0%. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging binggi. Ang bawat salita ng hukom ay tila mga butil ng yelo na bumabagsak sa isang mainit na kalsada. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Tumayo si Attorney Benicio Vergara. Hawak ang medikal na record na nakuha ni Mara mula sa storage unit. Kagalang-galang na hukom. Ang boses ni Attorney Vergara ay malakas at malinaw, tila isang trumpeta ng katotohanan. Nais ko ring basahin ang opisyal na diagnosis ni Marco Santos mula sa 4 na taon na ang nakalilipas. Absolute azoospermia. Ibig sabihin, sa loob ng mahabang panahon na itinago niya ito, alam ni Marco na hindi siya kailanman magkakaroon ng anak. Ang batang ipinagmamalaki ng mga akusado ay hindi lamang hindi kay Marco, kundi isang malaking panloloko na ginamit upang saktan ang aking kliyente. Naramdaman ni Mara ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Ang bawat pang-iinsulto na tinanggap niya bilang baog, ang bawat hapdi ng lason sa kanyang damdamin, at ang bawat gabing inilaan niya sa pagdarasal para sa isang anak na hindi naman pala mangyayari. Ang lahat ng yon ay naglaho. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata at pumatak sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang kaluluwang sa wakas ay nakalaya na mula sa isang madilim na bilangguan. Dahan-dahang lumingon si Aling Celia kay Isabel. Ang mukha ng matanda ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang nakakapangilabot na galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng tagapagmana. Isabel. Ang boses ni Aling Celia ay parang isang galing sa ilalim ng lupa. Sabi mo anak ito ni Marco. Sabi mo ito ang dugong Santos na ipinaglalaban ko. Aling Celia, makinig po kayo. Susubukan sanang magsalita ni Isabel, ngunit hindi na siya natapos. Isang matinis na tili ang kumawala sa bibig ni Aling Celia. Isang tunog na puno ng pagkabaliw at pagsisisi. Ang matandang dati ay maingat sa kanyang kilos at puno ng mga banal na salita ay biglang nawala sa kanyang sarili. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man makakilos ang mga bantay, sinugod ni Aling Celia si Isabel. Ang kanyang mga daliri ay nakakawit na parang mga kuko ng agila. Sinasakal ang leeg ng kabit sa gitna ng korte. Pinatay ko ang anak ko. Pinlano kong lasunin ang asawa niya para sa'yo. Pinatay ko ang kaisa-isa kong dugo para sa batang hindi naman amin. Hiyaw ni Celia. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila sumusuka ng lason. Manloloko ka. Sinira mo ang buhay ko. Ang buong korte ay nagkagulo. Ang tunog ng mga upuang natutumba at ang sigaw ng mga tao ay bumalot sa silid. Pilit na hinihila ng mga pulis si Aling Celia palayo kay Isabel. Ngunit ang lakas ng matanda ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nanatiling nakaupo si Mara. Pinagmamasdan niya ang dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay na ngayon ay nagluluray-luray sa sarili nilang kasamaan. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng katotohanang mismong nagwasak sa kanila. Tumingin si Mara kay Rafael na nakatayo malapit sa kanya. Ang pulis ay nakatingin din sa kanya
ng may malalim na respeto. Sa sandaling iyon, alam ni Mara na ang kaharian ng mga Santos ay tuluyan ng gumuho at sa abo ng kanilang kasinungalingan, ang kanyang bagong buhay ay magsisimulang sumibol. Ang huling hampas ng gavel ng hukom ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa 3 taon ng dilim sa buhay ni Mara. Sa loob ng courtroom, ang bawat salitang binibitawan ng opisyal ay tila mga huling pako sa kabaong ng mga pangarap ni Aling Celia at Isabel. Hinatulan ng korteng ito si Celia Santos ng parusang reclusion perpetua para sa krimeng pagpaslang at frustrated murder. Dahil sa ipinakitang kawalan ng katinuan sa gitna ng paglilitis, iniuutos din ang kanyang pagsasailalim sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip sa loob ng bilangguan. Walang mababakas na awa sa mukha ni Mara habang pinapanood niyang kaladkarin ng mga bantay si Aling Celia. Ang matanda, na dati ay ubod ng linis at ayos, ay ngayoy gusgusin, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nakatingin sa kawalan habang bumubulong ng pangalan ni Marco. Ang bawat hakbang ng matanda, palayo sa silid, ay tila pagguho ng isang pader na matagal nang nakaharang sa kaligayahan ni Mara. Sa kabilang panig naman, si Isabel ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na dingding ng korte. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapanudyong ngiti. Kasunod ng hatol ng DNA, formal nang binawi ng bangko ang lahat ng ari-ariang ilegal na inilipat ni Marcos sa kanya. Maging ang kondominium na kinuha nila kay Mara ay kailangan nilang lisanin sa loob ng 48 oras. Attorney, paano na ako? Ang anak ko? Pagmamakaawa ni Isabel sa kanyang abogado, ngunit tinalikuran lamang siya nito dahil wala na siyang pambayad sa serbisyo nito. Sa labas ng korte, naghihintay na ang mga creditors at ang pamilya ni Isabel na ngayoy galit na galit dahil pati sila ay nadamay sa investigasyon ng pulisya tungkol sa money laundering. Maiiwan si Isabel na buntis, walang pera, at baon sa utang, isang buhay na puno ng pait na siya mismo ang nagtanim. Lalapit si Attorney Benicio Vergara kay Mara. Hawak ang mga dokumento ng tagumpay. Mrs. Santos, naisara na natin ang mga account. Ang 3 milyong piso na kinuha sa inyo ay unti-unti nang ibinabalik, kasama ang lahat ng insurance claims na sadyang ipina-freeze ni Lieutenant Cortez para hindi makuha ng mga akusado. Malaya ka na sa bawat obligasyon sa pamilyang ito. Naramdaman ni Mara ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng matinding katarungan. Tumingin siya sa kanyang paligid at nakita ang mga taong dati ay humuhusga sa kanya na ngayon hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang katotohanan ay tila isang bagyo na nilinis ang lahat ng dumi sa kanyang pangalan. Lumapit si Rafael Cortez sa kanya. Inalis ng pulis ang kanyang sombrero bilang tanda ng respeto. Mara, tapos na ang laban sa loob ng silid na ito. Oras na para lumabas ka at huminga. Dahan-dahang naglakad si Mara patungo sa malaking pinto ng korte. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na kahoy na pinto ay tila isang hudyat ng bagong simula. Paglabas niya sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Mainit at puno ng pag-asa. Naramdaman niya ang banayad na hangin na humahaplos sa kanyang balat. Tila tinatangay ang bawat alaala ng lason, ng sampal, at ng pang-iinsulto. Lieutenant, tawag ni Mara, habang nakatitig sa asul na kalangitan. Ngayon ko lang naramdaman na ang hangin pala ay napakasarap lang hapin kapag wala ka ng dinadalang pasakit. Ngumiti si Rafael, isang matamis at tapat na ngiti na nagpadama kay Mara ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na maging ligtas. Habang naglalakad sila palayo sa korte, iniwan ni Mara ang bawat pait ng nakaraan sa likod ng mga rehas ng hustisya. Ang pharmacist na dati ay gumagawa ng gamot para sa iba ay sisimulan na ngayong gamutin ang sarili niyang puso.
Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, alam ni Mara na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin bago niya tuluyang isara ang aklat ng pamilya Santos. Isang huling pagbisita na magpapatunay na ang anino ni Marco ay hindi na kailanman muling dadapo sa kanyang buhay. Hindi na ako ang babaeng inalipin mo ng takot at lason. Ang mga salitang ito ay tahimik na namutawi sa mga labi ni Mara habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng isang madilim at amoy-amag na selda. Ang malakas na tunog ng bakal na pintuan na sumara sa kanyang likuran ay hindi na nagdulot ng panginginig sa kanyang mga tuhod. Sa halip, ito ay tila isang hudyat na siya ay nasa labas na ng panganib at ang nasa loob ay ang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Sa sulok ng selda, nakita niya si Aling Celia. Ang matanda ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang duster ay marumi at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga kilos na tila may hinahalong pagkain sa hangin, habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong. Marco anak, ubusin mo itong guto. Masarap ito. Niluto ko para sa'yo. Bulong ni Celia sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit walang nakikita. Sa kanyang pagkabaliw, ang lason na inilaan niya para kay Mara ay naging sarili niyang bilangguan sa isip. Inaasahan ni Mara na mararamdaman niya ang matinding galit o ang pagnanais na manumbat, ngunit habang pinagmamasdan niya ang matanda, tanging isang malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Ang puot na dati ay sumusunog sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Hindi na kailangan ng mga masasakit na salita. Ang kalagayan ni Celia ay sapat na parusa na hindi kayang pantayan ng anumang mura. Dahan-dahang inilapag ni Mara ang isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig sa maliit na lamesang bakal sa labas ng rehas. Ito ang huling tanda ng kanyang pagkatao. Isang kilos ng habag para sa isang taong hindi marunong magmahal. Pagkatapos nito, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila pagputol ng huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanya sa pamilya Santos. Paglabas niya ng bilangguan, kinuha ni Mara ang kanyang telepono mula sa bag. Hinugot niya ang lumang SIM card, ang numerong naging saksi sa bawat pagmumura ni Marco at bawat pagbabanta ni Aling Celia. Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon niya ang maliit na pirasong plastik sa basurahan sa gilid ng kalsada. Kasabay ng pagbagsak nito sa ilalim ng basura ay ang tuluyang paglalaho ng boses ng mga taong sumira sa kanya. Sumakay si Mara sa isang jeepney, hinahayaan ng hangin ng lungsod na humaplos sa kanyang mukha. Huminto siya sa isang tahimik na kalye kung saan may isang maliit na tindahang nakapaskil ang salitang for rent. Ang pintuan ay gawa sa lumang kahoy at ang bintanang salamin ay puno ng alikabok. Ngunit sa paningin ni Mara, ito ang kanyang magiging palasyo. Binuksan niya ang pinto gamit ang susing ibinigay ng may-ari. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay tila isang musika ng kalayaan. Pumasok siya sa loob at hininga ang amoy ng luma at tuyong kahoy. Dito niya itatayo ang kanyang pangarap, isang botika na hindi lamang gamot ang ibinibigay, kundi mga pabangong nagpapaalala sa bawat babae na sila ay mahalaga. Nagsimulang maglinis si Mara. Ang bawat pagpahid niya ng basahan sa mga estante ay tila paglilinis din sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat dumi na kanyang inaalis ay sumisimbolo sa mga pangiinsulto at sakit na kanyang tiniis sa loob ng 3 taon. Sa bawat kuskos, unti-unting lumilitaw ang ganda ng kahoy, katulad ng kanyang sariling pagkatao na muling nagniningning. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon habang tinitingnan ang mga bakanteng estante.
Dito, wala ng lason. Dito, ang tanging amoy na mananatili ay ang halimuyak ng aking bagong buhay habang abala siya sa pag-aayos ng mga kahon. Isang anino ang tumambad sa pintuan ng tindahan. Isang malaking kamay ang dahan-dahang humawak sa dulo ng pinakamabigat na kahon na sinusubukang buhatin ni Mara. Ang amoy ng kape at pino na kahoy ay agad na bumalot sa paligid. Isang amoy na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi nakakatakot. Nilingon ni Mara ang taong nasa kanyang likuran. Sa gitna ng sikat ng araw na pumapasok sa pinto, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. Isang katanungan ang nabuo sa isipan ni Mara habang nakatingin sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Handa na ba siyang hayaan ng isang bagong tao na pumasok sa kanyang mundong kakalinis pa lamang? Hayaan mo na ako rito, Mara. Ang bigat nito para sa isang tao lang. Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na umaga. Si Rafael nga ang may-ari ng malakas na kamay na bumuhat sa mabigat na kahon ng mga bote ng pabango na kanina pa pinagdidiskitahan ni Mara. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng asul na t-shirt at maong, malayo sa kanyang unipormeng pulis na palaging formal at seryoso. Ang kanyang buhok ay medyo gulo pa. Tila ba nagmadali siyang pumunta rito matapos ang kanyang duty? Lieutenant, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok? Tanong ni Mara habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa pagod. Ngunit may kasama na itong kislap ng buhay na matagal nang nawala. Off-duty ko ngayon at naisip ko baka kailangan ng Mara's Scents and Remedies ng isang extra na pintor at tagabuhat. Nakangiting sagot ni Rafael. Ibinaba niya ang kahon nang dahan-dahan sa sahig. Ang tunog ng pagkakalapat ng karton sa semento ay tila isang hudyat ng simula ng kanilang pagtutulungan. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang maliit na tindahan ay napuno ng tunog ng dahan-dahang paggalaw ng mga brush sa pader. Pinili ni Mara ang kulay na puti at asul, mga kulay na nagpapaalala sa kanya ng dagat at ng malawak na kalangitan. Habang nagpipinta sila, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang uri ng katahimikan na puno ng respeto at unti-unting pag-unawa. Bakit pa bango, Mara? Tanong ni Rafael habang maingat na pinipintahan ang gilid ng bintana. Dahil ang amoy, Rafael, ay hindi nagsisinungaling. Sagot ni Mara habang inaayos ang kanyang mga bote sa estante. Ang amoy ay may kapangyarihang magpabalik ng mga alaala. Gusto kong gumawa ng mga pabangong magpapaalala sa mga babae na kahit dumaan sila sa hirap, maaari silang bumangon at maging mabango muli. Tinawag ko itong kalayaan. Ito ang unang timpla ko. Lumapit si Rafael kay Mara. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa ibabaw ng mga lumang dyaryong nakalatag sa sahig. Tumigil siya sa tapat ng babae, sapat na malapit upang maramdaman ni Mara ang init mula sa katawan ng lalaki. Tumingin si Rafael nang diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila binabasa ang bawat pahina ng kanyang kaluluwa. Bagay sa iyo ang pangalang yon, Mara. Kalayaan. Mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dumaan sa hangin. Bigla siyang lumapit pa ng kaunti at itinaas ang kanyang kamay. Naramdaman ni Mara ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na kaba, ngunit sa pagkakataong ito ay walang halong takot. Dahan-dahang idinampi ni Rafael ang dulo ng kanyang daliri sa pisngi ni Mara. Ang haplos ay napakagaan, tila isang pakpak ng paru-paro na dumaan sa balat. May dumi ka ng pintura rito, bulong ni Rafael habang dahan-dahang pinupunasan ng puting mantsa malapit sa mata ni Mara. Napatitig si Mara sa mga mata ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Ang amoy ng sariwang pintura
at ang malambot na dampi ng daliri ni Rafael ang tanging naging totoo para sa kanya. Naramdaman niya ang isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan, na siya ay iniingatan, at na siya ay ligtas sa piling ng isang lalaking marunong rumespeto sa kanyang espasyo. Salamat, pabulong na sagot ni Mara. Hindi magawang iwas ang tingin. Ngumiti si Rafael, isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa pagiging mapangangkin, kundi isang tahimik na pagpapakita ng kanyang nararamdaman. Dumating ang gabi at ang tindahan ay handa na para sa pagbubukas sa susunod na araw. Habang tinutulungan ni Rafael si Mara na iligpit ang mga kagamitan, ang liwanag ng buwan ay pumasok sa malaking salamin ng pinto, nagbibigay ng isang payapang liwanag sa loob. Iwan na kita rito, Mara. Magpahinga ka na. Malaking araw bukas, sabi ni Rafael habang nasa pintuan na siya. Tumango si Mara at pinanood ang pag-alis ng lalaki hanggang sa mawala ang anino nito sa dilim ng kalsada. Huminga ng malalim si Mara at nagsimulang isara ang mga ilaw. Ngunit bago pa man niya mailapat ang lock ng pinto, napansin niya ang isang anino sa labas. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng dilim, basang-basa ng pawis at ang mga damit ay punong-puno ng dumi. Ang babae ay may kalong na isang umiiyak na sanggol na nakabalot sa isang lumang kumot. Nang tumama ang liwanag ng poste sa mukha ng babae, naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang mukhang dati ay puno ng kayabangan at katusuhan ay ngayoy puno ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Si Isabel, ang kabit na sumira sa kanyang buhay, ay nakatayo sa labas ng kanyang bagong pangarap, kumatok ng mahina sa salamin ng pinto, habang humihiling ng isang bagay na hindi alam ni Mara kung kaya niyang ibigay. Ang marahang pagtama ng mga buto sa kamay ni Isabel sa salamin ng pinto ay tila isang mahinang tibok ng pusong nag-aagaw buhay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste sa labas, ang anyo ni Isabel ay malayo sa babaeng marangya na nanampal at umagaw sa tahanan ni Mara. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng panginginig, at ang sanggol na kanyang kalong ay wala ng lakas upang umiyak ng malakas, tila ba nauubusan na rin ng hininga. Dahan-dahang binuksan ni Mara ang pinto, sapat lamang upang makita ang mukha ng babaeng naging mitya ng kanyang kalbaryo. Ang amoy ng pawis at dumi mula kay Isabel ay sumalubong sa halimuyak ng mga bulaklak sa loob ng tindahan. Isang masakit na irony na hindi nakaligtas sa pansin ni Mara. Mara, parang awa mo na. Pabulong na, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gutom at pagod. Wala na akong malapitan. Itinakwil ako ng pamilya ko nang malaman nilang wala na akong makukuhang pera sa mga santos. Kahit para na lang kahit gatas lang. Naramdaman ni Mara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagtataksil, kundi ang bigat ng kailangang magdesisyon sa pagitan ng hustisya at habag. Tiningnan niya ang bata, isang inosenteng nilalang na walang kinalaman sa kasamaan ng kanyang mga magulang. Hindi ako ang magliligtas sa iyo, Isabel. Ang buhay na pinili mo ang nagdala sa iyo rito. Malamig ngunit kalmadong sagot ni Mara. Tinalikuran niya ang babae at kumuha na muwa ng 2 malalaking lata ng gatas mula sa kanyang estante. Inabot niya ito kay Isabel nang hindi dumadampi ang kanilang mga balat. Heto, kunin mo ito at umalis ka na. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Huwag mo nang susubukang bumalik dahil ang bawat hakbang mo rito ay muling magpapaalala sa akin ng lason na ibinigay ninyo sa buhay ko. Nang isara ni Mara ang pinto, naramdaman niya ang isang matinding pagod na bumalot sa kanyang katawan. Hindi siya martir at hindi niya kailangang maging tagapagligtas ng kanyang kaaway. Ang pagbibigay ng gatas ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda na hindi siya naging katulad nilang walang puso.
Ilang minuto ang lumipas nang marinig ni Mara ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas. Si Rafael. Pagpasok ng lalaki sa tindahan, agad na napansin ni Mara ang bahid ng dugo sa manggas ng asul na polo nito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Rafael, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang mabilis na lumalapit sa lalaki. Wala ito, Mara. May hinabol lang kaming hold-upper malapit sa kanto. Nadagilang ng kaunti ng patalim. Hingal na paliwanag ni Rafael, pilit nang ngumingiti upang hindi mag-alala ang babae. Agad na dinala ni Mara si Rafael sa likod ng tindahan kung saan naroon ang kanyang mga gamit pang-medikal. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang lab, dahan-dahang hinubad ni Rafael ang kanyang polo. Ang bawat pagdaloy ng dugo sa braso ng lalaki ay tila isang hampas sa puso ni Mara. Gamit ang kanyang mga bihasang kamay bilang pharmacist, sinimulan ni Mara na linisin ang sugat. Naramdaman ni Mara ang init ng balat ni Rafael sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka mawala ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pag-aalaga. Sa gitna ng pagbabalot ng puting bandage sa braso ni Rafael, hindi na napigilan ni Mara ang kanyang nararamdaman. Isang sandali ng kahinaan ang namayani. Dahan-dahang ipinatong ni Mara ang kanyang noo sa likod ng balikat ni Rafael habang mahigpit pa ring hawak ang bandage. Ang bawat hininga ni Rafael ay nararamdaman ni Saigya. Isang katiyakan na ang lalaking ito ay buhay at narito sa tabi niya. Huwag mo nang gawin yan uli. Pabulong na sabi ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang mawalan ng isa pang mahalagang tao sa buhay ko. Naramdaman ni Mara ang dahan-dahang pag-ikot ni Rafael upang harapin siya. Gamit ang kanyang kamay na walang sugat, hinawakan ni Rafael ang magkabilang pisngi ni Mara. Ang tingin ng lalaki ay puno ng katapatan at ng isang uri ng pagmamahal na matagal nang inaasam ni Mara. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo nang walang hinihinging kapalit. Mara, tingnan mo ako. Mahinang utos ni Rafael. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging kasing lalim ng karagatan. Hindi ako aalis. Narito ako dahil gusto kong protektahan ang kapayapaang nahanap mo. Pero ang tanong, isang mahabang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na may halong kaba. Handa ka na bang hayaan akong alagaan ka? Hindi lang bilang isang pulis, kundi bilang lalaking gustong makasama ka sa bawat paggising mo? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa puso ni Mara. Nag-iiwan ng isang matamis na cliffhanger sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng hinaharap na abot kamay na niya. Ang bawat pintig ng puso ni Mara ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na tindahan. Nakatingin siya sa mga mata ni Rafael, ang mga matang naging saksi sa kanyang pinakamalulungkot na gabi at sa kanyang pinakamalalaking tagumpay. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin ng isang lalaki para sa kanya ay nangangahulugan ng paghuhusga, paniningil, at panunupil. Ngunit ang tingin ni Rafael ay kakaiba. Ito ay tila isang malawak na dagat na payapa. Nag-aanyaya sa kanya na magpahinga mula sa matagal na paglangoy sa gitna ng bagyo. Hindi madali ang magtiwala muli, Rafael. Simula ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Ang bawat bahagi ng puso ko ay may mga peklat mula sa mga taong inakala kong magpoprotekta sa akin. Natatakot ako na baka ang pagbubukas ko ng pinto para sa'yo ay maging daan uli para ako ay mawasak. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang mga kamay ni Mara. Naramdaman ni Mara ang mga kalyo sa palad ng lalaki. Mga kalyong tanda ng kanyang pagtatrabaho at paninindigan bilang isang lingkod bayan. Isang mainit na daloy ng pakiramdam ang gumapang sa braso ni Mara. Isang pakiramdam na
matagal na niyang kinalimutan. Hindi ko maipapangako na hindi ka na kailanman masasaktan ng mundo, Mara. Mahinang sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na nakaukit sa hangin. Pero maipapangako ko na sa bawat sakit na darating, hindi ka na mag-isa. Maipapangako ko na ang mga kamay na ito ay gagamitin ko lamang para alagaan ka, irespeto ka, at itayo ka sa tuwing bibigay ang lakas mo. Handa akong maghintay, kahit gaano pa katagal, hanggang sa maging buo na uli ang tiwala mo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Mara. Tila ba ang lahat ng lason at pait na kanyang kinimkim sa loob ng 3 taon ay tuluyan ng humulagpos sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang katawan sa dibdib ni Rafael. Ang mahigpit na yakap ng lalaki ay naging kanyang kuta. Sa loob ng mga bisig ni Rafael, naramdaman ni Mara ang isang uri ng katahimikan na hindi niya nahanap sa loob ng kanyang nakaraang pagsasama. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael ay tila nagsasabing, "Ligtas ka na rito." Lumipas ang ilang sandali at nagpasya silang lumabas upang magpahangin. Naglakad sila sa isang malapit na parke habang ang langit ay nagsisimulang magbago ng kulay mula sa matitingkad na kulay ng kahel patungo sa malalim na asul at lila. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin at ang mahinang ingay ng mga kuliglig sa paligid ay nagbigay ng isang pamilyar at payapang musika sa kanilang paglalakad. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang binabagtas ang maliit na tulay sa ibabaw ng lawa. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng narra. Tumingin si Rafael kay Mara. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ng babae, nagbibigay ng isang ningning na tila ginto. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon, Mara." Bulong ni Rafael. Dahan-dahang inabot ni Mara ang mukha ni Rafael, hinaplos ang gilid ng panga nito ng may matinding pagmamahal. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Rafael na may benda at dahan-dahang hinalikan ang mga daliri nito. Ang bawat halik ay tila isang gamot na nagpapagaling hindi lamang sa sugat ng lalaki, kundi pati na rin sa sarili niyang mga sugat sa damdamin. Hindi na naghintay si Rafael. Marahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Mara, isang halik na puno ng paggalang at pagsamba. At sa gitna ng katahimikan ng parke, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang banayad at matamis na halik. Hindi ito halik ng pagnanasa, kundi halik ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nahanap ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat segundo ng halik na yon ay tila nagpaparamdam kay Mara na siya ay mahalaga, na siya ay iniingatan, at na siya ay karapat-dapat sa isang tunay na pag-ibig. Ang dating amoy ng lason sa kanyang gunita ay tuluyan ng natabunan ng amoy ng pino at kape mula kay Rafael. Ang amoy ng kanyang bagong kanlungan. Dahan-dahang naglayo ang kanilang mga mukha, ngunit nanatiling magkalapit ang kanilang mga noo. Ang ngiti sa mga labi ni Mara ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot sa bukas. "Halika na," bulong ni Mara habang muling hinahawakan ang kamay ni Rafael. Simulan na natin ang ating kwento. Habang ang dilim ay tuluyan ng bumabalot sa paligid, ang liwanag sa loob ng puso ni Mara ay mas naging maliwanag pa sa anumang bituin sa kalangitan. Ang kabanata ng pighati ay tapos na at ang bawat pahina na darating ay isusulat na nila ng magkasama.